Yan, magandang hapon mga ka-agri. Nagpapa-spray tayo ngayon ng pakwan natin. Ayun o, yung nag-i-spray. Mini-maintain natin mga ka-agri yung kwan natin. Yung crop giant. Yung foliar natin mga ka-agri. Kailangan nating i-maintain yung foliar na yun. Kasi hindi tayo nag-aabono mga ka-agri dito sa pakwan natin. Kailangan na hindi dumilaw yung pakwan natin, kasi pag dumilaw to kwan na, maliliit yung yuhulog niya na bunga kapag dumilaw itong pakwan natin. Ayan, hindi kasi tayo nag-aabono mga ka-agri kapag nagpapabunga tayo. Bali bukas nga pala mga ka-agri, i-sprayan na rin natin to. I-sprayan. Bali abunuhan ka ako pala mga ka-agri. Yan, ganyan. Abunuhan na namin to bago kami magpatubig para saktong-sakto lang yung patubig namin. Mini-maintain din namin mga ka-agri yung insecticide. Kasi madali na siyang marami siyang kasalukuyan kasi siyang naguhulog ng bunga. Kapag hindi natin minintain yan mga ka-agri, kakagatin niya ng insekto. Pag kinagat niya ng insekto, deform yan. Kasi ang daling ma-deform ng ganito kalalaking bunga. Yan yung ganyang kalalaking bunga mga ka-agri. Oh. Isang kagat lang dyan mga ka-agri, isang kagat lang na maliit, magiging deform na yung bunga ng pakwan natin. Samantalang kapag na-sprayan o nagkukuhan tayo, nagme-maintain tayo ng insecticide, hindi siya madi-deform. Ayan, ito na yung bunga ng pakwan natin mga ka-agri. Marami siyang hinuhulog na bunga. Ito mga ganito mga ka-agri, pwede na tong abunuhan. Yan, kaya lang yung kwan kasi yung nakatayo pa lang yung ganito mga ka-agri. Ayan, pag inabunuhan mo yan, malalaglag na yan. Ayan, yung ganyan. Madalang na yung lulusot na ganyan. Madalang lang. Kapag kaganyan siya, ayan, pwede na. Pwede na nating abunuhan yan. Kaya bukas mag-aabono na tayo rito para lumuubo yung bunga ng mga pakwan natin. Palolobohin na natin siya. Oh. Ang laki na mga ka-agri, talagang kwan na siya. Pero ito, kauhulog pa lang yan. Ang bilis lumaki ng bunga. Ito, yan oh. Bukas yan, nakadapa na yan. Pero pagka ganyan na inabunuhan natin, halimbawa kanina, laglag yan. Kumbaga ilalaglag niya. Dapat yan, nakababa siya, nakahanap tayo. Yan, yung ganyan oh. Yan, dapat yan, ganyan siya. Para hindi siya malaglag. Mapapansin nyo naman nalaglag mga ka-agri kapag deform, yung kwan siya, yung bigla na lang siyang beberde ng gusto, tapos iitim na siya. Tingnan nyo yung bunga, yan, daming bunga mga ka-agri. Oh. Eto mga ka-agri, jumbo yan, lalaki ng jumbo yung mga yan kapag nasuportahan na natin ng abono. Yan, yung mga ganyang klase. Kaya lalakasan na natin yung abono. Ito, maiipit na sa bitak. Kapag lumaki yan, deform yan. Kaya kailangan iangat natin. Diyan siya sa may ibabaw na yan. Ayan, mga yan, magiging jumbo size yan pag nasuportahan ng abono. Yung mga ganyang kulay. Ayan o, tignan nyo naman yung kulay mga ka-agri. Kuwan pa lang siya, malaki na, pero kuwan na siya, yellow green pa lang. Ito naman ganito, lalaki mga ka-agri, kaya lang hindi masyado. Ayan, kasi bungang puno siya. Kung makikita nyo, ayun yung puno niya. Tapos eto kaagad siya. Saka yung tangka niya medyo maliit. Lalaki naman ng klase ito mga ka-agri, kaya lang hindi siya ganun kalaki. Hindi katulad ng iba na titimbang ng 4 hanggang 5 kilo. Ito mga to malalaki, abutin yan mga ka-agri. Basta bukas, simula bukas, bubunsulin natin ang abono. Yan, yung mga yan. Ito, lalaki na yan. Ito, ganyan lang siya. Lalaki lang, magiging class A siya, pero kuwan na siya. Hindi siya ganun talaga kalaki.
Kasi iba naman yung kulay. Tingnan nyo naman mga ka-agri, iba na yung kulay niya. Eto, may kagat oh. Tingnan nyo mga ka-agri, ayan, kinagat ng maliit. Ito yung sinasabi ko, mga ka-agri, na ganito yung mangyayari. Tingnan natin mga ka-agri kung may bunga sa may lugar na to. Ito, tong baging na to, kung may bunga siya sa may dulo. Pagka may bunga siya, alisin na natin yan. Kasi kuha na rin yan, reject yan. Bababa ng isang tenor kasi class B siya. Dito, ayan, may bunga siya mga ka-agri, pero maliit, malalaglag yan pag pinabunuhan natin bukas. Hindi na lang natin naalisin mga ka-agri. Pag napalaki naman natin yan, magiging class B rin yan. Ang mahirap lang mga ka-agri na magtanim sa may bukid, yung naiipit yung bunga doon sa may mismong bitak ng lupa. Kaya kailangan lilibutin katulad nito mga ka-agri oh. Bakas naipit na siya yan. Pag lumaki yan, madideform siya kasi mapipigil na siya ng lupa. Kaya dapat inaangat niya mga ganyan. Madideform na kasi yan. Pero tignan nyo mga ka-agri, nakakatuwa na siya kasi ang daming bunga. Ayun oh. Tignan nyo mga ka-agri. Ayun oh. Sunod-sunod yung bunga. Shoutout nga pala mga ka-agri kay Real RJ. Matagal na to mga ka-agri na nagpapa-shoutout, taga Biskaya. Hindi ko lang naalala, sa ngayon ko lang naalala, kaya pasensya na sa'yo Real RJ. Kasi ngayon ko lang naalala na mag-shoutout. Taga Biskaya to mga ka-agri, si Real RJ na magaling rin magtanim ng gulay mga ka-agri. Nagtatanim siya dyan sa Biskaya. Shoutout na rin mga ka-agri kay Sir Jezreel Palacio Carion. Isang malaking karangalan mga ka-agri na napansin tayo ng isang sikat na vlogger na nagtatanim ng gulay. Nagtatanim siya ng gulay mga ka-agri sa may bandang South Luzon mga ka-agri, dyan sa Batangas. Isang napakagaling rin na nagtatanim ng gulay mga ka-agri. Isang malaking karangalan na napansin niya tayo na nagtatanim din ng gulay. Mga ganito, mga gulay, prutas, nagtatanim ng halaman. Na-feature siya mga ka-agri ni Sir Buddy. Ngayon, Sir Buddy Gansina ng agribusiness. Pero siyempre, nag-comment ako dun sa may sa may mga vlog niya. Siyempre pinapanood ko dahil idol ko mga ka-agri, si Sir Jezreel Palacio Carion, dahil ang ganda ng mga tanim niya. Magaling din siyang magturo ng mga gagawin dito sa pagtatanim ng gulay. Daming bunga. Kaya ako naman nililibot ng ganito mga ka-agri. Kasi hinahanap natin yung bunga na nakasingit dun sa bitak. Tignan nyo mga ka-agri. Ito talaga yellow green pa lang siya, pero tignan nyo ang laki. Kung alam nyo yung 20 pesos na coins, ganoon na siya yung bilog niya. Pero ang laki na kaagad na. Ang laki na kaagad. Pero yung stripe niya, yung guhit-guhit niya, hindi pa na masyadong nakikita. Hindi pa masyadong halata. Kahit to mga ka-agri, malaki rin yan oh. Papakita ko yung pagkakaiba ng kulay. Iba yung kulay nito oh. Malaki na yung stripe niya, pero tignan nyo, yellow green pa rin siya. Yung mga yan oh. Kaya talagang alam mo na lalaki siya. Ito yung sinasabi ko, lalaki to. Kaya lang ang problema, pag laki niyan, haharang nga dyan sa may bakas na yan. Gaganon lang siya, tas kupi yung ilalim yan. Kailangan iangat. Yan. Iangat lang naman natin siya ng konti. Ayun o, tignan nyo mga ka-agri oh. Matres na yung kwan niya, yung haba niya. Kasi yung variety na to mga ka-agri, hindi talaga siya pahaba, oblong lang siya, paoblong.
Kaya gusto rin nila to sa mga pagka December na, kung hindi yung January, kasi halos bilog lang rin naman siya, oblong. Ito mga ka-agri, nagasgas lang dito sa may puno niya, siguro nahangin-hangin. Okay lang yan. Kasi kapag ialisin natin yan, tapos magpapabunga na tayo rito, bukas kasi bubunsulin na natin ng pataba ito, malalaglag na yan. Hayaan na natin mag class B lang yan. Ito bukas nakadapa na to. Pasok na yan mga ka-agri, hulog na yan. Ito. Yan. Talagang lalaki na yan. Ito mga to. Dito sa akin mga ka-agri, sana makakuha tayo ng 10 tons lang mga ka-agri na good. Okay na para sa akin. Masaya na ako doon. Kasi nga mga ka-agri, itong pakwan natin, kinuan to, yung tira-tira lang ni Bagyong Uwan. Talagang kwanto mga ka-agri. Ayun oh, may mga bagtaw-bagtaw. Kwan siya, yung ginanong-ganon ng bagyo. Tapos yung dito niya kasi, kaya tayo naantala, hindi tayo nag-abono. Ayan. Pakita natin. Yung mismong puno niya na yan, dito, yan yung puno na yan. Mga ka-agri, naputol yan, nabali. Yan, yung puno na yan. Pero hindi siya humiwalay. Pag ganun niya ng hangin, nabali. Kasi maliliit pa siya, ganyan pa lang siya kaliliit nun. Yung ganyan pa lang. Na pag punta ng hangin doon, nabali. Tapos pag ganun, nabali rin. Kaya ang nakadugtong lang sa kanya yung pamayor niya, may matigas sa gitna. Nabali talaga siya. Tapos kaya hindi namin inabunuhan. Kasi pag inabunuhan mo yan, mamamatay yan kasi may sugat siya. Tapos ikaw ba naman yung may sugat, tapos buhusan ng alcohol, di syempre masakit yun mga ka-agri. Kaya hindi muna namin inabunuhan nun. Matagal mga ka-agri, mga 10 araw yata. Pero kung hindi na bagyo, every 4 days dapat inaabunuhan. Dahil bunga oh. Tingnan nyo mga ka-agri. At marami pa tayong hindi na ipapakita na bunga dyan mga ka-agri. Hindi lang natin maipakita pa. Kasi halos hindi pa rin naman natin mapansin yung iba na maliliit. Pero talagang marami na siyang bunga. Ayun o, katulad yan. Hindi na mapansinin. Ito. Yan o, pasok na yan mga ka-agri, yung ganyan. Makakuha lang tayo ng 10 tons na class A mga ka-agri, masaya na ako rito. Kasi talagang kinuwan tayo. Yung kinawawa tayo ni Bagyong Uwan, talagang nilamog-lamog itong pakwan natin. Ang ini-spray nga pala natin mga ka-agri ay Crop Giant. Yung Crop Giant ang na dilaw, kulay dilaw, yung 19-19-19, yun ang binang-maintain natin. Para hindi dumilaw yung pakwan natin. Tapos ang insecticide natin ay yung Linet mga ka-agri na Metomil. Saka yung Proctor. Yun ang insecticide na ginagamit natin. Linet na parang Metomil na para siyang Scorpio at Lanet. Tapos yung Proctor naman parang Transopos. Para siyang Primapos, yung mga yan. Kaparehas nun. Pero Proctor siya. Proctor na gawa ng Elite Agrochemical. Ito mga ka-agri, tinanggal ko. Ayun o, dalawa, malalaki na to. Kaya lang, sobrang liit kasi ng tangkay niya, kaya tinanggal ko. Kaya alam ko hindi rin siya lalaki. Ito yung pina-sprayan mga ka-agri, hanggang dyan. So yun lang mga ka-agri, maraming salamat sa mga sumusuporta.